umaga po sa inyong lahat. Last Friday, August 24, 2012, the President of the Philippines appointed our 24th Chief Justice, Honorable Maria Lourdes Aranal Sereno. It seems that August is a lucky month for her because it was also in August 16, 2010 to be exact, when she was appointed as the 159th Justice of the Supreme Court. She earned her economics degree from the Ateneo de Manila University, her law degree from the University of the Philippines, and a Master's of Law from the University of Michigan, Ann Arbor. Her father is a native of Siasi, Sulu. Her mother is a public school teacher. And she is married to Mario Jose Sereno, with whom she has 2 children. To know more about her, let us hear her address today. So I will give her mic. She will be coming here to address all of us. May I call on Honorable Chief Justice Sereno. Harap ka. Hello, hello. Kayo ngayong araw. Nagpupugay po ako sa aking mga kapwa-hukom sa kataas-taasang hukuman ng Pilipinas. Nagpapasalamat po ako at nandito po sila upang ipakita po na ang Korte Suprema po ay buo sa kanyang paninindigan na ibibigay ang justisya na epektibo, efficient, at mabilis. Nasa puso po ng bawat ministrado sa inyong Korte Suprema ang gawin ang lahat ng kakayanan ng abot ng kanilang kaya upang ang judikatura ay kilalanin sa pagiging tanyag sa kanyang kadakilaan sa serbisyo sa bayan. Lahat po kami sa Korte Suprema, iisa lamang po ang aming layunin. Ang makita po ng buong bayan na ang bagong bayani, kung hahanap po tayo ng bagong bayani, naririto po ito sa ating judikatura. Mabuhay po ang bagong bayani. Marami po ang hindi alam ng publiko tungkol sa atin. Hindi po nila alam yung hirap ng ating trabaho. Hindi po nila alam ang ating mga kondisyon, kung ano po ang itsura ng ating mga korte at itsura ng ating mga opisina. Hindi po alam nila na may limit po ay bumubunot tayo sa ating bulsa upang ang trabaho sa publiko ay hindi maputol, hindi kaunti. Hindi po nila alam ang mga dangers na hinaharap ng ating mga pamilya. Panahon na po upang tayo ay ganap na makilala ng sambayanan Pilipino. Panahon na po upang magkaisa lahat, upang sabihin ng kadakilaan ng serbisyo sa publiko ay gagawin at maaari pong pangunahan ng ating judikatura. Yan po ang ating pangako sa taong bayan. At ang tatanungin ko po sa inyo, kasama niyo po ba ako? Salamat po. Ang aking pong panunungkulan ay tinatanggap ko ng buong kaabaang loob. Humihingi ko nga ako ng pag-unawa sa aking mga kapwa-hukom, sapagkat ang sabi ko po sa kanila ay buong kababaang loob kong
kastigo na galing po sa Panginoong Diyos lamang. Hindi po ito gawa ng tao. Hindi po ito gawa ng kahit sinong political bloc. Hindi po ito produkto ng paglalabi ng business or economic interests. Ngunit ang Diyos na may alam kung anong plano niya para sa ating bayan, siya lamang po ang nagtalaga na siguro po ay panahon na upang ibigay ang liderato sa isang kanyang habang lingkod. Kaya po, buong pagkukumbaba rin po akong humaharap sa inyo. Ako po ay inyong leader, ngunit ako po ay inyong servant leader. Ang hinihingi ko po sa inyo ay maniwala na ako ay narito upang magsilbi sa inyo. Narito po ako upang manangig sa inyong mga bibig, ang inyong mga problema, ang inyong mga kondisyon na hinaharap sa araw pang araw-araw, at ang inyong mga panaginip para sa inyong sarili at para sa inyong mga pamilya. Hindi hulingid sa akin ang hirap na pinagdadaanan ng karamihan sa nasa judikatura. Bukod sa mga hirap ng mga huwes at ng mga justices, gayon po ang hirap ng pangkaraniwang empleyado at ng mga opisyal. Narito po ako upang maghanap ng solusyon. Kasama na po sa aking mga colleagues sa Korte Suprema. Nagsusumamo po ako na pagkatiwalaan niyo po kami, na naiintindihan po namin ang mga hinaing niyo at nais po namin makahanap ng solusyon sa mga hinaing na ito. Kaya't ang hinihingi ko po sa inyo, gaya ng hinihingi ko sa taong bayan, na pinagbigyan naman po nila tayo, ay bigyan niyo po kami ng karampatang panahon at espasyo upang pag-isipan ang mga napakaraming problema po ng judikatura. Itong mga ilang araw na po, wala po akong ginagawa kundi basahin ang mga financial records at ang mga reports po natin. Ang mga opisyalis po sa finance and budget po ay kasama ko. Tratrabaho kami pati nga ng weekends. Para ng weekend po, upang tingnan kung paano po ba maintindihan ang ating budget at ang financial status at ang kabutihan ng mga kawani ng judikatura. Makakaasa po kayo na idudulog ko po sa aking mga kasama sa NBank, sa Supreme Court po, ang kabutihan ninyo at ang karampatang lunas sa inyong dinaanang hirap dahil sa bagyong Habagat. Excited po ako kasi may gagawin po tayong kakaiba sa ating judikatura. Gagawin po natin, dodoblehin po natin ang energy natin sa ating trabaho. Makakaasa po ba ako na doble ang energy nyo? Salamat po. Makakaasa po ba ako na focus kayo sa inyong trabaho? Hindi mo napansin na nakikita? Wala mo muna natin pakinggan yung mga chismis, no? Salamat po. Kasi nangako nga po ako sa inyo na dadalawin ko po kayo sa inyong mga opisina. Hindi ko po kayo hinihingi na dumalaw sa akin, ngunit gusto ko po kayong makita sa inyong mga pinagluluklang mga lugar. Huwag niyo pong itago ang mga files at mga papel na nandun. Huwag niyo pong pagandahin at linisin dahil lamang po ako darating. Gusto ko pong malaman kung gano'ng hirap ang dinadaanan ninyo. Kung maaari niyo po akong payagang, magtatanong-tanong po ako sa mga maliliit na ginagawa. Doon nga po sa Judicial Records Office, si Attorney Marlo, si Attorney Mora. Judicial Records Office po. Si Attorney Dennis Reyes po. Sinabi ko po sa inyo, nagbababa po ako sa inyo. Pinagbawalan po ako ng aking mga nagbabantay sa akin matapos na makita po
Kasi ang atas po sa kanila ay siguraduhin hindi rin po ako magkakasakit. Eh nakita ko po ang kondisyon mo. Naintindihan po namin ang hirap nyo. Sinabi ko na po rin sa mga bawat mga nakausap ko, sabihin nyo naman sa akin kung sobrang na kayo nahihirapan sa trabaho nyo. Hindi po ako nahihiya humingi ng tulong sa aking mga kapwa-hukom. Napanahon na po para tulungan natin na magkaroon kayong konting espasyo, magkaroon kayong higit na dignidad sa inyong mga opisina. Kasi alam ko naman po importante sa moralidad, sa moral rather, ng bawat isang tao sa atin na maganda po ang ating mga opisina at may dignidad na ayon sa tawag sa ating Korte Suprema. So, mga kapatid, panahon po ang hinihiling ko sa inyo kasi po nagsimula na po akong magawa ng lines of communication sa Department of Budget. Makakaasa po kayo na sa nararamdaman ko naman po pahiwatig nila ay bukas na bukas ang isip nila sa atin. Mukhang gaganda po yata ang magiging usapan. So, maaari mo bang hingin ang commitment nyo na ipagdasal ang usapan namin sa Department of Budget? Ayaw na po. Hingin nyo po sa inyong mga kapitbahay, mga kamag-anak, ipagdasal po ang hudikatura. Sabihin nyo na po na ibigay sa atin ang kanilang tiwala at ang atin naman pong palagay ko'y mahusay na intensyon ng mga kapwa-kawani sa gobyerno, sa ehekutibo at sa legislatura, makikinig po sa atin. Wala pong dahilan na ako'y nangangamba na sila po ay magbibingi-bingihan sa ating mga hirahin. Wala po ako ni konting takot na ibibigay nila sa atin ang kailangan nating tulong. So, ang hinihingi ko po, ang mukhang ipapakita po natin ay nagre-reflect ng isang puso at katawan na devoted talaga sa trabaho. Pagkat ito po ang atas sa atin, ng ating tao, gagampanan po ba natin ang buong puso? Yes! Buong kaluluwa? Yes! Buong lakas? Yes! At buong pag-iisip? Yes! Mahalin po natin ang ating bansa. Mahal po ba natin ang ating bansa? Yes! Makita po natin na ang mga bagong bayani at ang nagmamahal po ng higit-higit sa inaasahan sa kanyang bansa ay ang mga taong nasa judikatura. Maraming salamat po sa inyo. Makakaasa po kayo. Kung mayroon po kayong reklamo, iparating niyo po sa akin. Hindi po ako taong takot sa problema. Ang tingin ko po sa akin ay ako'y naglilipod lamang po sa inyong lahat. Hindi po ako isang pinuno na hindi handang magsakripisyo ng higit sa kahit sino man. Wala po akong hingin sa inyo na hindi ko po gagampanan. Kung sinabi ko po magtrabaho kayo, makakaasa po kayo na ako ay buong kayod na nagtatrabaho rin. Kung sinasabi ko pong magtiis muna tayo, ako po rin ay handa. Salamat po sa inyong tawanan. Salamat po. Hinihingi ko po ang dasal ng sambayan ng Pilipino. Hinihingi ko rin po ang lahat ng mga tulong ng mga nagdasal para sa akin. Noong naghahanap ako ng pinuno ng judikatura, na kung palagay nila na ay binasbasan ng Panginoong Diyos ang aking pangalan upang mamuno sa judikatura, ayon sa kalooban ng Diyos, hiningi ko rin po sila na kung ano po ang puso ng mag-ingat nyo sa akin at pagdudulog nyo sa Panginoon para sa akin, gawin nyo rin po yun para sa bawat miyembro ng judikatura. Sinabi ko, kung ako ho lamang pinagdadasal nyo, ako po ay mag-fail. Ngunit ipagdasal nyo po taong bayan, ang lahat po ng huwes, justices, court officials, at empleyado mula sa mataas hanggang pinakamaliit at pinakamababa sa ating judikatura. Kailangan po natin ang dasal at higit sa lahat po ay kailangan natin ang Diyos ay pagbukurin ang ating diwa at ang ating puso upang tayo ay ganap na magkaisa. Maraming salamat po. Inaasahan ko ang tulong niyo.